Ang huling video ay nagtapos sa pagtawag ni Sandy sa ating pangunahing tauhan upang sabihin sa kanya na nakahanap siya ng paraan para kumita ng pera at mabayaran ang utang ng kanyang pamilya, at nang hindi nag-iisip, agad siyang pumayag. Patuloy ang kwento. Nakikita natin si Mr. Leo na humaharap kay Sabrina. Sinabi niya na ang lalaki, si Howard Chen, ay isang mahusay na empleyado. Natapos niya ang isang linggong trabaho sa loob lamang ng isang araw, at ginawa niya ito ng mahusay. Inamin ni Leo na nagkamali siya. Akala niya may relasyon si Sabrina kay Howard, pero sa totoo lang, sinusubukan lang ni Sabrina na dalhin ang isang mahusay na empleyado sa departamento. Mahusay siyang pumili ng mga empleyado. Natatawa si Sabrina sa pag-uusap tungkol sa relasyon dahil hindi rin naman santo si Leo. Sinabi niya kay Leo ilang beses na palitan na ang kanyang sekretarya. Nagsalita ang sekretarya, sinasabing naghihintay na ang driver. Tumingin si Sabrina sa babae, at bumalik sa kanya ang mga alaala. Mga alaala ng araw na pinilit siya ng kanyang ama na masaksihan ang babaeng ito sa akto kasama ang isa pang empleyado. Hindi talaga siya santo. Pinaalalahanan ni Leo si Sabrina na may kasunduan silang huwag pag-usapan ang buhay pribado ng isa't isa. Tinawag lang siyang tanga ni Sabrina. Sa pagsasalita ng mga tanga, ang ating pangunahing tauhan ay hindi pa nagsisimula, ngunit nagsisisi na siya sa pagtanggap sa alok ni Sandy. At ano ang alok? Gumagawa siya at ang dalawang kaibigan ng mga live stream sa Purple Site, mga hardcore na stream, nagsusuot ng kakaibang damit at gumagawa ng mga bagay na hindi karaniwang ginagawa ng mga tao para makakuha ng atensyon, basta kakaibang mga bagay lang. Ang imbitasyon ni Sandy ay para sumali siya sa susunod na live stream. Tinanong ni Howard kung mayroon siyang kagaya nila. Sinabi ni Sandy na oo, at dahil nakita niyang magaling siya sa paghahagis ng mga bagay, ang hamon na inihanda nila para sa kanya ay maghagis ng mga dart. Binanggit nila na mayroon na silang 200,000 followers, at makakakuha siya ng kalahati ng perang kikitain nila sa live stream na ito. Desperado si Howard na kumita ng pera at tuluyang maalis ang utang ng kanyang pamilya, kaya tinanggap niya ito. Ano pa bang magagawa niya? Tinanong ng babaeng nakasuot ng berde na may pangalang Flatty kung bakit tinawag ni Sandy ang lalaking ito. Pagkatapos ng lahat, booming na ang kanilang live stream sa mga hardcore na bagay. Ano ang saya sa paghahagis ng mga dart sa target? Sinabi ni Sandy na hindi masama na subukan ang kakaiba. Pero ang ibang babae, na nakasuot ng pula at may pangalang Chubby, sinabi na problema talaga ito. Walang sakit, walang game. Wala namang libre sa mundo, at dapat silang gumawa ng mas exciting dahil ang lalaking ito ay walang alam at mukhang walang saya. Ang ating pangunahing tauhan, na nakikinig lamang, nag-isip sa sarili, talaga ba? Tingnan natin. Kaya pagkatapos ng ilang sandali, lumitaw siya, at ang tatlong babae ay nagmasid sa eksena. Si Howard ay nakasuot ng masikip na pantalon at isang leather belt bilang vest. Ano ang nangyari sa ating pangunahing tauhan? Ito ang parehong tao na sa bahagi tatlong ay nakikipaglaban ng mano-mano sa mga killer wolves. Sinabi ng babaeng nakasuot ng berde na magaling, eksakto ito ang gusto nila, pero tinanong kung bakit siya naglagay ng maskara. Sumagot ang isa pang babae para kay Howard, sinabing nakakahiya ito. Ayaw niyang malaman ng mga tao kung sino siya. Sinabi ni Sandy na habang nagbibihis siya, nag-usap sila at nagpa siya na magdagdag ng maliit na pagbabago sa hamon. Sinabi ni Chubby na walang pakialam ang mga tao kung makakabutas siya ng target o hindi. Ang talagang gusto nilang makita ay siya na tinatamaan ng electric shocks at nangingisay na parang hedgehog. Sinabi ni Sandy na i-adjust niya ang electric current para maging maayos, at sinabi ni Howard na simulan na. At nagsimula na ang live stream. Ang dalawang babae ay nagpakilala at nag-anunsyo ng bagong hamon ngayon. Darts na konektado sa electrified mesh. Tinakpan nila ang sahig ng mapanganib na electric mesh, at kung hindi tatamaan ng darts ang gitna ng target, bibigyan sila ng electric shock, ganun lang. Pagkatapos ay ipinakita nila kung gaano kalakas ang electric shock gamit ang karne at agad itong naluto. Ang mga babaeng ito ay baliw. Sinabi ni Chubby na ay welcome ang matapang na shooter, si Slanty. Ang mga komento ay nagsimulang dumagsa. Ang iba ay nagpahayag ng awa sa kanya, ang iba ay nagsabing mag-ingat siya, at ang iba ay super excited. Sinabi nila na mayroon siyang 10 darts para ihagis, at sinabi sa higit 50,000 taong nanonood na mag-iwan ng like at mag-subscribe para suportahan ang shooter. At sige na, pamilya, mag-iwan ng like, mag-subscribe sa channel. Kung hindi, kailangan ko nang magsuot ng isa sa mga damit na iyon din. Medyo nag-aalala si Sandy kay Howard. Pagkatapos ng lahat, parang naiho nila ang isang piraso ng karne sa shock. Magbababa sana siya ng electric current nang hinawakan ni Chubby ang kanyang braso at tinanong kung baliw siya.
Hindi sila ang tipo ng irresponsibleng content creators na nagsisinungaling sa kanilang audience. Sinabi ni Sandy na maaaring masaktan si Howard dito, at sinabi ni Chubby na ano ngayon. Ang mga tao ay kumikita sa pamamagitan ng pag-risk sa kanilang buhay. Walang sakit, walang gain, tinanong niya si Sandy kung iniisip ba niya na ang kanilang mga tagasunod ay hindi rin nagtatrabaho ng husto. Nagsimulang mag-cheer ang chat para sa kanya. Pagkatapos ay bumaling siya kay Howard at sinabi sa kanya na pinayagan nila siyang sumali, kaya kailangan niyang magtrabaho ng husto para patunayan ang kanyang sarili. Kung iniisip niyang magiging madali lang ito dahil nasa internet lang ito, dapat na niyang kalimutan at umalis kaagad. Hindi nagsalita si Howard. Simple lang niyang ihinigas ang unang dart ng walang seremonya, at hulaan niyo. Tumama siya sa bullseye, sa gitna ng target. Tinanong niya kung sapat na ba iyon, hindi makapaniwala ang babae, sinabi niyang magaling siya, pero gusto niya ng mas exciting. Sinabi niya na si Slanty ay may kumpiyansa, kaya ngayon ihahagis niya mula sa mas malayong distansya. Sinabi ni Sandy na mapanganib ito, pero sinabi ni Chubby na tumahimik siya. Pagkatapos ng lahat, hindi naman nagsalita si Slanty. At sa katunayan, simple lang niyang ihinigas ang dart, at syempre tumama ulit sa target. Inamin ni Chubby na kamangha-mangha siya. Habang nagsasalita siya, naglakad siya paatras at inihagis ang susunod na darts. Ang bilang ng mga live viewers ay nagsimulang tumaas ng husto salamat sa kakayahan ni Slanty. Ibig kong sabihin, si Howard. Patuloy siyang nag-ahadjust ng mga dart, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, laging isang hakbang pabalik pagkatapos ng bawat isa, at lahat ay perpektong tinatamaan ang target. Sa puntong ito, naging trending topic na sila. Si Howard ay umabot na sa pintuan, wala nang puwang para umatras, at baliw na ang chat, tinatawag siyang Dart God. Tinanong ni Chubby kung bakit siya huminto. Sinabi ni Howard na bago magsimula ang live, lahat ay inaasahan na siya ay magkamali at masindak para aliwin ang mga tao, at hindi niya gagawin iyon para lang magpasaya ng mga tao. Hindi niya gusto ang ganong bagay. Kung gusto nila, maaari nilang isaalang-alang na mga pagkakamali ang mga dart na ibinagsak niya. Hindi niya maintindihan kung ano ang saya sa panunood ng isang taong nagkakamali, at talagang hindi siya para dito. Tapos na ang kanyang palabas. Ito na ang kanyang huling live. Nagpaalam siya at umalis, iniwan ang live na may mahigit 1.8 milyon na nanonood. Hindi alam ng mga babae kung ano ang gagawin, nakikita nilang bumababa ang live views ng husto, at humingi ng paumanhin si Chubby, inamin na sumobra siya. Lumipas ang oras, sumapit ang susunod na araw, at nagising si Howard sa isang tawag. Si Sandy iyon, sinasabing nag-viral na siya. Medyo naguguluhan ang bida, pero pagkatapos ay nakita niya na gumagawa na ng memes ang mga tao gamit ang kanyang mga larawan. Kumain siya ng almusal bago pumunta sa trabaho nang makita niyang gumawa ng kakaibang mga pagkain ng kakatwang lalaki na may kakaibang mga pangalan. Sabi ng lalaki, ito ang paborito niyang recipe ng almusal at nag-a-adjust pa siya. Sinabi ni Howard na tatawagan niya siyang Tay at sinabing parang basura ang kanyang mga pagkain, at ang mga pangalan na ibinigay niya ay basura rin. Sinabi niya na hindi kailangang magmadali si Tay dahil hindi pa sila magbubukas ng restaurant sa mga sandaling iyon. Sabi ni Tay, akala niya magbubukas sila sa ilang araw at magsisimulang kumita. Sinabi ni Howard na pinagtatrabahuan niya ito pero hindi niya masabi kung kailan eksaktong magbubukas. Gayunpaman, pwede siyang manatili sa bahay niya. Kaya, inimbitahan ng ating bida ang lalaking pumasok sa kanyang bahay at tinangkang salakayin ang kanyang kaibigan na manirahan ng comfortable sa kanyang bahay. Saang mundo ba ito umiiral? Hindi ko alam. Magkomento sa ibaba kung ano ang palagay niyo tungkol dito. Sinabi ni Howard sa lalaki na may pagkain at espasyo para sa kanya doon, mas mabuti pa kaysa nasa kalye. May bago tayong Jesus Cristo. Pagdating sa kumpanya, naghihintay ang mga e-girls kay Howard, marahil para hilingin na magpatuloy siyang gumawa ng live stream kasama nila. Iniiwasan niya sila at sinabing late na siya sa trabaho at magkikita na lang sila mamaya. Sa opisina, sinabi ng isang kasamahan kay Howard na gusto siyang makausap ni Mr. Leo. Sinabi niya na pupunta siya at tinanong kung ano ang pinapanood ng mga tao. Sinabi ng isa pang kasamahan na ito ay isang bagong internet celebrity at ipinakita sa kanya ang telepono. At hulaan mo, pinapanood ng mga tao si Howard at ang buhos ng memes tungkol sa kanya. Sinabi ng kasamahan na ang taong iyon ay kahanga-hanga at sinabi kay Howard na 7 darts ang naitama niya ng sunod-sunod. At ngayon tinatawag siyang Brother 7 nanograms lahat. Gusto ni Howard na ibaon ang kanyang mukha sa isang butas. Pagdating sa opisina ni Mr. Liu, tinawag siya ni Howard at naghihintay na pala siya. Kung naiintindihan mo ang ibig kong sabihin.
Pagkatapos ay sinabi niyang alam niya na kagabi siya at si Sandy ay sumama sa live stream kasama ang mga e-girls. Ngunit sa ilang kadahilanan, hindi lumitaw si Howard sa live, kundi si Brother Seven lang. Sinabi niyang si Brother Seven ay isang napaka-charming na tao at sinabi niyang literal na dinilaan ang kanyang mga labi. Kaya kumpirmado na siya na bakla. Nagtanong si Leo kung may girlfriend ba si Brother Seven. Sinabi ni Howard na may contact siya dahil gusto niyang pamahalaan si Brother Seven. At sinabi ni Howard na wala at naisip niyang pangit ang kanyang kasuotan. Sinabi ni Leo na wala siyang alam sa fashion. At sa mga komento, pinupuri ng lahat si Brother Seven. Hanga ang lahat sa kanya. Nagtanong si Howard kung bakit. At sinabi ni Leo na dahil cool siya, walang pakialam, may sigma aura, at tila isang taong may dignidad. Sinabi ni Leo na kailangan makipag-ugnayan ni Howard sa taong ito dahil maaari silang kumita ng maraming pera dito. Sinabi ni Howard na medyo lampas na ito sa kanyang mga tungkulin. Hindi siya binabayaran para dito. Sinabi ni Leo na mabuti. Bibigyan siya nito ng pagkakataong patunayan na kaya niyang maging mabuting tao. At ng pagkakataong makilala ang maraming mahahalagang tao. Kaya sinabi ni Howard na ang ibinigay na misyon ay mission accomplished. Pero sa kaloob-looban, iniisip niyang wala ng ibang paraan. Pagkatapos ng lahat, kailangan niya ng pera. Lumipas ang ilang oras, at nakita namin ang dalawang e-girls na medyo malungkot dahil tila sumang-ayon si Howard na makipagkita sa kanila ngunit hindi nagpakita. Pagkatapos ay lumitaw si Sandy, dala si Howard. Nang makita siya ng mga e-girls, tumakbo si Chubby papunta sa kanya, hinawakan siya sa kurbata, at nagsimulang maglabas ng lahat. Sinabi niya na ayaw niyang gawing tanga ang sinuman, ngunit hindi pinapanood ng mga tao ang kanyang mga fitness videos kaya nagsimula siyang gumawa ng mga video na kumakain siya, hanggang sa maging pangit siya. At mula noon, kailangan niyang resort sa mas dramatikong mga bagay, at iyon lamang ang paraan para mabayaran ang kanyang mga bayarin. Ngunit ang sinabi ni Howard bago umalis sa livestream ay nagpalito sa kanya. Nang sinimulan niya ang kanyang streaming career, ang kanyang intensyon ay magbahagi ng karunungan sa mga tao, at hindi niya alam kung paano siya napunta sa sitwasyon niya ngayon. Halos nasa puntong magbukas siya ng OnlyFans. Nagkumpas siya ng mga kamay, nagmamakaawang sinabi sa kanya na ayaw na niyang masaktan pa, ayaw na niyang pagtawanan ng mga tao. Gusto niyang kumita ng pera sa isang disente paraan. Agad na hinawakan ni Howard ang kanyang kamay at sinabi, "Okay, gawin natin ito," na ikinatuwa ng tatlong e-girls. Lumipas ang isang buwan at sa wakas, nakita natin ang system screen muli. Na inanunsyo na magsisimula ang susunod na dream adventure kinabukasan. Sa wakas, iniisip ni Howard sa kanyang sarili na ang laro ay hindi na siya pinapasaya. Ang gusto niyang gawin ngayon ay isuot ang kanyang masikip na damit at maging si Brother Seven. Ano ang ginawa nila sa ating bida? Tinanong niya ang audience kung sino ang gutom. At isang lalaki ang nagtaas ng kamay na nagsasabing, "Ako, ako." Pagkatapos lumitaw ang ating waifu na sinasabing nagdala siya ng maliit na cake para mapawi ang gutom nito. Na nagpapakilig sa mga tagahanga. Pagkatapos boom, isang cake ang tumama sa mukha ng chubby na lalaki. Si Brother Seven ito, na nagtatanong kung masarap ba. Walang sinasabi ang lalaki hanggang sumigaw siya ng oo. At nagsimulang sumigaw ang buong audience, "Brother Seven, Brother Seven." Si Sabrina, na nanonood ng lahat na board, ay nagtataka kung paano posibleng magustuhan ito ng mga tao. At sa kasong ito, iniisip ko rin ang parehong bagay. Sinabi ni Mr. Liu sa kanya na simpleng I enjoy ang mga karanasang ito. At tumingin sa paligid kung gaano ka-excited ang lahat. Malaki ang kikitain nila. Mula sa entablado, sinabi ng chubby na upang magsimula, itatapon nila ang pulang wedding cloak. At kung sino man ang makakahuli nito ay magiging asawa ni Brother Seven. Sumigaw ang audience sa excitement. Teka, hindi ba sinabi ng babaeng ito na gusto niyang kumita ng pera sa isang marangal na paraan? Gayunpaman, nabaliw si Mr. Liu, dahil gusto niya ang hubad na katawan ni Brother Seven higit sa kahit sino. Ngunit ang pulang wedding cloak ay napunta sa mukha ni Sabrina. Siya ay naguguluhan, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ng mga tao sa paligid niya. At nagsimula ang isang away upang malaman kung sino ang magiging waifu ni Brother Seven. At tila si Leo ang nanalo sa away. Natapos ang event, at nakita natin silang nag-uusap. Sinabi ni Leo na napaka-annoying ni Howard Chen dahil sinabi niyang pupunta siya sa banyo. Sa simula ng event, at nawala siya hanggang ngayon. Sino ang mag-aakala? Mayroon tayong Peter Parker dito. Sinabi ni Brother Seven na ayos lang ang lahat. Sinabi sa kanya ni Howard ang lahat, at itinapon niya ang tuwalya upang batiin siya. Sinabi ni Leo na nakuha niya ang mensahe, ngunit sinabi ni Brother Seven na maging tapat.
Siya ay Sigma, at ayaw niyang makisangkot sa kahit sino, lalong hindi magrepresenta ng kumpanya. Kaya kung gusto nilang i-promote niya ang anumang kanilang produkto, sisingilan niya ito ng mataas na presyo. Sinabi ni Sabrina na unreasonable siya, ngunit bago nila maipagpatuloy ang usapan. May lumitaw na sinasabing hindi dapat maliitin ni Mr. Liu ito. Ito ang tauhan ni Lawrence. Dumating siya na may hawak na sigarilyo at sinabi kay Brother Seven na maling kumpanya ang pinili niya. Dahil mas maganda ang kanyang kumpanya at bla bla bla. Sinabi ni Howard, ibig kong sabihin si Brother Seven na hindi siya magtatrabaho para sa kanyang kumpanya. Ngunit sinabi ng lalaki na huwag magmadali at mag-aalok siya ng 5 beses higit pa sa alok ni Mr. Liu. Disappointed na si Sabrina dahil ito ay very Lawrence's style. Ngunit sinabi ni Brother Seven na hindi niya tatanggapin ang alok niya at ang dahilan ay walang kinalaman sa pera. Tinanong ng lalaki kung ano iyon at sinabi ng pangunahing tauhan na hindi ito malaking bagay, kinamumuhian lang niya siya. Ito ay nagpapahiya sa lalaki at nagpatawa sa dalawang nakikinig sa usapan. Pagkatapos, lumingon si Brother Seven at nagpaalam, habang ang lalaki ay nagalit, nagsasabing. Tinanong ni Mr. Liu si Sabrina kung sa tingin niya ay magugustuhan niya siya ngayon, at sinabi niya, sa katunayan, siya ay tila mas mabuting tao kaysa sa akala niya. Pagdating sa bahay, ipinakita ni Howard ang isang credit card, at ang kakaibang tao ay namangha kung paano siya nakapag-ipon ng ganito kabilis. Ngunit sinabi niya na kailangan nilang bayaran ang 3 installment ng upa sa restoran ng sabay-sabay, at para dito, kakailanganin nila ng malaking halaga ng pera. Kaya't inilabas ni Howard ang isa pang card at sinabing ito ang gagamitin nila. Ipinaliwanag niya na nang siya ay 1 taong gulang, naglagay ng $100 ang kanyang mga magulang sa card na ito. Nang siya ay 2, naglagay pa sila ng isa pang $100, at sa paglipas ng mga taon, patuloy silang nagdagdag pa. Kahit na may malaking utang sila, palaging ipinilit ng kanyang mga magulang na ilagay kung ano man ang kaya nila sa card na ito hanggang sa siya ay mag-18 taong gulang. Pagkatapos ibinigay nila sa kanya ang card at sinabi na mamuhay siya ng sariling buhay, at susuportahan nila siya anuman ang mangyari. Ang perang naipon ay mahalaga kay Howard, katulad ng desisyon na magpatakbo ng restoran. Kaya tinanong niya kung handa na ba ang tao. Nagtense ang tao at tila nag-iisip, hanggang sa sinabi niyang isuko na nila ito. Nagulat si Howard. Hindi niya naiintindihan, at tinanong kung bakit. Sinabi ng tao na huli na. Nakakuha siya ng ibang trabaho, at ang kanyang mga magulang ay nagtrabaho ng husto para dito, kaya dapat niyang itago ang pera na iyon. Nagpapakita ang eksena sa alalay ni Lawrence na nagpapakita ng mga litrato sa tauhan ni Lawrence, na nagpapatunay na si Brother Seven ay si Howard Chen, na siya rin ang taong naglagay ng karne sa kanyang mukha sa kanilang pagtitipon. Lumabas na kinuna ng litrato ng alalay ang ating bida ng palihim. Tinanong ng tauhan na may nakapusod na buhok ang kanyang alipors kung mayroon siyang contact ng brutal na kaibigan na kakalabas lang sa kulungan, at sinagot siya ng alipors na oo, nagkita sila kamakailan lang. Sinabi niya na binigyan niya ng pera ang lalaki, na desperadong nangangailangan, kaya't handa itong gumawa ng mga gawain kapalit ng bayad. Tumingin muli ang tauhan sa litrato, na nagpapatunay na ang ating bida ay si Brother Seven. At may masamang tingin, sinabi niya na panahon na para ayusin ang kanilang alitan. At sa ganitong paraan, natapos ang kabanata ng manhwa. Nagsimula ang susunod na kabanata sa tubig at dugo. Si Howard na nakasuot ng robe ay lumulubog sa ilalim ng tila isang pool na may dugong umaagos mula sa kanyang sugat. Nagtataka siya kung mamamatay na siya, at nang magsimulang pumuti ang lahat, bumalik tayo sa 15 oras na ang nakaraan. May tumawag sa kanyang pangalan na nagpaggising sa kanya. Si Leo ang tumatawag. Humingi ng paumanhin si Howard at sinabi na kanina lamang may babaeng kumatok sa kanyang pintuan na naghahanap kay Leo. Tinanong ni Leo kung sino, at sinabi ni Howard na hinahanap ng babae ang kanyang kasamahan sa kwarto na lumipat noong nakaraang gabi. Tinanong ni Leo kung seryoso ba na nakatira pa rin siya sa isang kasamahan sa kwarto. Panahon na para maghanap ng mas maayos na lugar, lalo na ngayong magsisimula na siyang kumita ng maganda. Maaari siyang maghanap ng lugar na mas malapit sa kumpanya. Tinanong ni Howard kung ang pagtaas ng sahod ay nangangahulugang pumasa siya sa kanyang pagsusulit, at sinabi ni Leo, syempre. Nagawang ayusin ni Howard ang pakikipagkita kay Brother Seven kahit na tumanggi si Brother Seven na makipagtrabaho sa kanila. Isang kasiyahan na makita siyang pinabagsak ang tauhan ni Lawrence. Pagkatapos ay naalala niyang ipakilala si Howard sa kanyang bagong kasamahan, ang driver na si Chip at ang sekretarya na si Helen, at sinabing magkikita sila ng madalas. Magkomento sa ibaba kung naalala niyo kung sino ang mga taong ito. Binati sila ni Howard at tinanong kung ano ang gagawin nila sa susunod.
At sumagot si Leo na makipagkita sa isang matalino at makapangyarihang babae. Well, gaya ng nakikita natin, talaga namang may malaking kapangyarihan siya bukod pa sa cute na kuting. Mukha siyang isang napakahalagang tao dahil sa unang eksena pa lang niya, alam na natin na siya ang magiging in charge ng kumpanya. Ngunit sa pangalawang eksena, nakita na natin siyang tumatanggi kay Sabrina at sa dalawa pang iba. Dumating si Leo kasama ang ating bida, at ang Waifu ay sobrang excited. Sinabi ni Sabrina na dumating sila para pag-usapan ang business cooperation. Bakit niya dinala si Howard dito? Sumagot si Leo na nakalimutan niyang ipaalam na si Howard na ngayon ang kanyang assistant. Kaya ipinakilala niya ito kay Mrs. Sharon Yang, ang CEO ng Far East Limited. Iniabot ng ating bida ang kanyang kamay upang bumati, ngunit binabaliwala lamang siya ng babae. Tinanong niya ang cute na kuting kung inaantok ito nang hindi man lang tinitingnan si Howard, at sa huli sinabi niyang kaunti lang ang oras niya para sa paglilibang at ayaw niyang pag-usapan ang trabaho. Hindi na siya makapaghintay na mag-enjoy sa hot spring, pagkatapos ay tumalikod at umalis, na iniwan si Howard na nagtataka kung may nagawa siyang mali. Sinabi ni Leo sa kanya na mag-relax lang. Sinusubukan lang niyang tingnan kung gaano katagal ang pasensya nila. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang kumpanya ni Sharon, ang Far East Limited, ay may pinakamalaking e-commerce platform sa bansa. Kung makakapasok sila sa kanilang mga online channels, magbo-boom sila ng walang oras, at ito ay magiging isang tagumpay. Ang problema ay ang presyo na hinihingi niya. Sobrang taas, at sinusubukan niyang lokohin sila. Hindi nila kayang lumipat sa ibang business partner. Bakit kailangan siya? Sinabi ni Leo na kailangan nilang magtagumpay dahil si Sabrina ay may postahan sa kanilang headquarters, at nauubos na ang oras. Kung hindi nila maabot ang target na kita ngayong buwan, malamang hindi na nila siya makikita ulit. Sinusubukan ni Howard na maunawaan ang ibig sabihin nito. Pagkatapos naalala niya ang panaginip, si Sabrina na sinasabing nagtakda siya ng layunin para sa kanyang sarili at hindi niya maaaring tawagin ang sarili niyang independent kung hindi niya ito maaabot. Naalala niya ang araw na una niyang nakita siya, ang direktor ng bagong departamento. Lumapit si Leo sa kanya at sinabing susubukan nilang makipagkita ulit sa kanya. At hindi nila maaaring sumuko sa pagkakataong ito. Tinanong ni Sabrina kung anong bentahe nila. Pagkatapos ng lahat, si Sharon Yang ay may sama ng loob laban sa kanyang ama. Ikakalugod ng babaeng ito na makita silang bumagsak. Iniisip ni Leo na tanging si Sharon lang ang makakatulong sa kanila na i-promote ang mga produkto sa buong bansa sa isang iglap. At iyon lang ang paraan para maabot ang target na kita. May 3 araw sila para gumawa ng progreso. Kung hindi, matatalo si Sabrina sa postahan sa presidente ng kumpanya. Nagpaalam ang dalawang babae na naroon bilang extra. At pagkatapos ay dumating ang tauhan na may bad boy na itsura, naninigarilyo. Sinabi niyang dumating siya para dalhin si Sabrina kay Lawrence. Ayaw ito ni Howard. Sinabi ni Leo na may 3 araw pa para matapos ang kanilang postahan, at dumating siya ng masyadong maaga. Nagsipol ang tauhan at nagtanong kung hindi pa rin nila alam. Kailangang makipagkita si Sabrina Luo kay Lawrence bukas at magpakasal sa lalong madaling panahon upang pabilisin ang business cooperation. Nasa gulat si Sabrina. Naiintindihan ni Howard na ang kasalang ito ay wala ng iba kundi isang uri ng negosasyon. Halos ipagbili ng ama ni Sabrina ang kanyang anak na babae sa matandang iyon kapalit ng business cooperation na ito. Sinabi ni Leo na ito ay absurd. Mahal ng bawat ama ang kanyang anak na babae. Gayunpaman, sinabi lamang ng tauhan na karaniwan ng nalalaman na ang capital chain ng Luo Group ay mababali. At maiintindihan na ibibigay ni Mr. Luo ang kanyang anak na babae. Naiintindihan ni Howard ang lahat. Ang buong Luo Group ay nasa problema. Upang patunayan ang kanyang kakayahan, ginamit ni Sabrina ang kanyang performance sa trabaho bilang postahan. Kung hindi niya maabot ang target, mapipilitin siyang magpakasal kay Lawrence. Nasa asensya ay isinasakripisyo ang kanyang sarili upang iligtas ang kumpanya. Naiintindihan ni Howard na hindi interesado si Sabrina kay Lawrence. At nang sinabi ni Leo na hindi na nila siya makikita ulit, ito ay dahil ang taong iyon ay nakatira sa ibang bansa. Sinabi ni Leo na hindi siya naniniwala dito at tatawagan niya sila upang malaman kung totoo ito. Ngunit hindi nagmamalasakit ang tauhan kahit na inilabas ang kanyang dila. Sinabi ni Sabrina na hindi na ito kailangan. Alam nila na ito ang klase ng bagay na ginagawa ng kanyang ama. Palagi siyang ganito, manipulahin ang kanyang buhay, pagdesisyonan ang kanyang kapalaran. Ang ginagawa niya sa kanya ay nakakasikal. Sinabi ni Leo kay Howard na bumalik sa kanyang kwarto at hintayin ang kanyang tawag. Kailangang magpahinga si Sabrina. Tumawa ang tauhan.
Sinabi niya na hindi na sana pinilit ni Sabrina na makipagpustahan kay Mr. Luo. Pagkatapos ng lahat ng drama, kailangan pa rin niyang magpakasal sa taong iyon na halos hindi makatayo. Kung nais niyang magkaanak, kailangan niyang humingi ng tulong sa sperm bank. At sa huli, sinabi niya na deserve niya ito. Diretso ang tingin ni Howard sa kanya na may galit na unti-unting lumalago sa loob niya. Nihalata ito ng lalaki at nagtanong kung ano ang tinitingnan niya. Wala siyang pakialam. Pagkatapos ay nagring ang telepono ng bida. Sinagot niya ito, at isa sa mga e-girls ang nasa kabilang linya. Sinabi niya kay Howard na mayroong nag-hire ng grupo ng mga haters para aidmanda siya. Sinusubukan nilang magkalat ng galit laban sa kanila. Parang may nagkakalat ng fake news sa isang WhatsApp group o kung ano paman. Sinasabi nilang kulto sila. Tinanong ni Howard ang babae kung ano ang magagawa nila, aidmanda ang lahat. Ngunit sinabi niya na hindi nila magagawa iyon. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat na ang pagdedemanda sa isang taong nanlait sa iyo sa internet ay lalo lamang nagpapalala ng mga bagay. Sinabi niyang kakausapin niya si Sandy upang tingnan kung may magagawa sila at kokentaken siya ulit. Ibaba ni Howard ang telepono at napagtanto niyang pinanood ng tauhan ang lahat. Tinanong siya kung ano ang tingin niya tungkol dito. Sinabi niya na ito ay simula pa lamang. Siyempre, naghihintay lang si Brother Seven. Sinabi niyang doomed na si Howard pagkatapos ay umikot at umalis. Lumipas ang ilang oras at nakita natin si Howard na nakaupo sa tabi ng pool ng hotel. Pinagnilayan niya ang katotohanang alam ni Hans, ang tauhan, kung sino siya. Ano ang gagawin niya bilang ganti? Wala pang solusyon ang mga e-girl sa problema ng haters. At sina Sabrina at Leo ay mukhang hindi rin sigurado kung ano ang gagawin. Iniisip niya si Sabrina at kung ano ang mangyayari kung mabaigo siya. Kaya nagdesisyon siyang hindi na siya maghihintay kay Mr. Leo. Kailangan niyang kausapin si Sharon. Baka may pag-asa pa silang baguhin ang sitwasyon. Narinig niya ang mga yapot na papalapit pagkatapos nakita ang isang kakaibang tao na dumarating na mukhang kainahinala. Tinanong ng bida kung ano ang ginagawa niya doon at sumagot siya na may nagbayad sa kanya para pumatay ng tao. Pagkatapos ay sinabi kay Howard na pasensya na siya. Bumalik tayo sa eksena mula sa simula ng kabanata. Kung saan lumulubog si Howard sa pool, iniisip kung ganito na ba ang kanyang kamatayan. Hanggang sa may kamay na lumitaw mula sa labas ng pool. At ang huling bagay na nakita ni Howard bago mawala ng malay ay siya, si Sharon Yang. Nabuo na ang karakter. Pagkatapos ay iminulat ni Howard ang kanyang mga mata at nakita siya, ang AI-63. Tinanggap siya nito, sinabing, maligayang pagdating sa ikalawang laro sa Dream World. At sa ganitong paraan, narating natin ang katapusan ng episode na ito, mga kaibigan. Magkomento sa ibaba kung ano ang iniisip niyo tungkol sa kwentong ito. Ano ang inyong nagugustuhan, ano ang hindi niyo nagugustuhan? Kita-kita tayo sa susunod na video.